Hello! Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal kong tagapagsubaybay ng tax tutorials for MSME. Ang aking regalo para sa inyo ngayon ay isang tutorial video na ang taxpayer ko ay mixed income earner. Meron siyang compensation, at the same time, meron siyang business, meron siyang merchandising business. Kaya ang gagamitin nating form para sa pag-file ng annual income tax return ay BIR Form 1701 for mixed income earner. Okay, dito na tayo sa offline EBIR Form Package 7.9.4.2. I-encode ang taxpayer identification number, RDO code, line of business, taxpayer name. Pag sole proprietor, dapat po last name, first name, middle name. Ganyan po dapat ang format. Kapag kasi mixed income earner, so individual to with compensation and business. So, para hindi ako mahirapan sa pag-edit, yan na lang yung ating details na ilalagay. Last name, first name, middle name. Then, registered address. Dahil sa YouTube, ayaw niyang naglalagay ako ng personal details dito. Ang dami ko ng video na na-remove. Oh, sorry. Then, zip code, telephone number, so random number lang. Then, email address. Lagay ko na lang email address. Sa list of form, hanapin ang 1701. Version 2018 Annual Income Tax Return, New. Then click Fill Up. Confirm tax identification number of the taxpayer. Also confirm the tax identification number, the email address. Click submit. Background information save. Click OK. Ito po ay version 2018, 1701, January 2018, Annual Income Tax Return,
for self-employed individuals, estates, and trust, including mixed income earner. Okay. Taxpayer. Ang taxpayer type ay single proprietor. At the same time, meron siyang compensation income. Okay. So, alphanumeric tax code. Dito tayo sa mixed income graduated rates. Automatic siyang nag-choose ng tax rate. Graduated rates. Then, mag-choose ka ng method of deduction. Sa graduated rates, dalawa ang pagpipilian na method of deduction. Itemized deduction and optional standard deduction wherein 40% of gross sales is allowed as cost of sales and expenses. So, ang ating gagamitin ay itemized deduction. So, isa-isahin natin ang mga expenses natin pertaining to our business. So, date of birth. Random date lang ngayon. Citizenship, Filipino. Civil status, single. Number 19, income exempt from income tax, no. Income subject to special preferential rate, no. Okay. So, okay na yung item number 21. Graduated rates tayo with itemized deduction. Dahil itemized deduction tayo, meron akong naka-ready na dito na income statement. Okay. Meron tayong sample ng kanyang income statement. So, i-download natin to para ano. So, ito na siya. Statement of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2023. So, meron na akong details ng income from business. May revenues na 5 million. Cost of sales. So, finil up ko na lang yung mga kailangan kong detalye dito. Diretso na ako sa cost of sales. 3.9 million. Gross profit is 1.2. Then, ang deductions natin, ito ay based na sa annual income tax return. Nandoon na yung mga list of allowable expenses. Lalagyan na lang ng amounts. Katulad ng salaries and wages, SSS, PhilHealth and Pag-ibig. Pinag-isa na silang tatlo, depreciation expense, rent expense, professional fees, taxes and licenses, and other expenses. Itong other expenses ay tulad ng communication, light and water, fuel, representation, supplies, basta related sa business. Then, gross profit minus total expenses, nag-result ang operation ng net loss. So, hindi rin palaging net income ang business natin. Itong business namin ngayon ay mahina siya noong 2023. So,
sumobra pa yung expenses kasi ang laki ng fixed expense natin dito sa salaries tsaka sa rent. Okay. Buti na lang mayroong compensation income yung ating taxpayer. So ito, ililipat ko ito doon sa 1701. Itong compensation income ay galing sa BIR Form 2316. Doon sa nakaraan kong video, nagpakita na ako ng BIR Form 2316. So, yan na. Kopyahin na lang natin. So, total taxable income from business and compensation is 705,274. So, ganito po ang pag-compute ng income tax expense based on the graduated income tax rates table natin. For the year 2023, tax due on 400,000 is fixed na for 22,500. On excess of 400,000 is 61. Ito na ang tax due na 20% in excess of 400,000. So, 61,054 pesos. So, total income tax expense is 83,554. O kung i-round off natin, magiging 83,555. Less tax credits na makikita sa tax withheld sa BIR Form 2316, yung Certificate of Compensation Payment and Taxes Withheld. Ang amount ng tax withheld niya sa 2316 is 117,099 pesos. So, sumobra pa yung tax credits. Itong tax credits na to ay to be carried over for the next year. Next taxable year, which is January 1 to December 31, 2024. Punta na tayo sa ating BIR Form 1701. Pagkatapos mag-fill up ng page 1, punta tayo sa page 2. Sorry. Sa page 2, dito tayo sa computation of tax. So, sa taxpayer, name of employer. Tax identification of employer. Okay. Compensation income. Kanina nandun sa BIR Form 2316. $962,169. Okay. Lagyan natin dito ng tax withheld. 117.99 pesos. Same lang po dito. So, nag-carry na siya dito sa gross compensation income. Item number 5, less non-taxable exempt compensation. Ito po ay makikita din sa BIR Form 2316. Ang mga exempted sa income tax na sasahod natin ay yung 13-month pay, yung SSS, PhilHealth and Pag-ibig, and Union Juice.
hindi mo na kailangang problemahin dahil ito ay employer ang gumagawa ng BIR Form 2316. So, automatic siyang nag-compute ng tax due. 117,099. 117,099 pesos. So, equal lang siya yung tax due from compensation sa tax withheld as reflected sa BIR Form 2316. Dito na tayo sa taxable income from business using graduated income tax rates on taxable income. So, yung sales for the year 2023 ay 5,159,164. Ito yung, ba't hindi nag-type? 5,159,164. Okay. Wala pong centavos. Dapat po naka-round off ang mga figures. Wala tayong wala tayong sales returns, allowances, and discounts dahil net na po yung computation. Dahil ito ay VAT registered taxpayer. Net of VAT na po itong sales. Net of VAT. Dahil more than 3 million pesos ang sales. Kapag 3 million and above ang sales ng isang self-employed individual or kahit corporation man yan, dapat po magpa-register as VAT registered taxpayer. So, dito sa declaration natin ng sales sa income tax ay net of VAT. Cost of sales, applicable only if availing itemized deductions. Ang itemized deductions ay best method of deduction sa mga merchandising business na malaking portion of cost ay ang inventory or cost ng item for sale. Okay. Ang cost of sales is 3,941,483. So, automatic na siyang nag-compute ng gross income or loss from operation. 5,159,164 less 3,941,483 pesos na cost. Ang sagot ay 1.2. 1,217,681 pesos. Dito na tayo sa deductions allowable under existing laws. Pupunta tayo sa page number 3 para i-fill up ang allowable deductions. So, Schedule 4, ordinary allowable itemized deductions. So, ito yung mga sample. Ang batas natin ay nag-identify na ng mga allowable deductions from income tax. Katulad ng amortizations, bad debts, charitable and other contributions, depletion, depreciation. Okay, lagyan ko na ng depreciation. Meron akong depreciation cost. 6,249. Okay. Entertainment, amusement, or recreation, fringe benefits, interest, losses, pension trust, rental. Meron akong rental, 600,000. Research and development, salaries, wages, and allowances. Meron akong salaries, 529,000.
314. SSS, GSIS, PhilHealth, Pag-ibig, and other contributions. Meron din ako niyan. 55,493. Taxes and licenses, 91,356. Okay. Professional fees, 15,000 yung bayad ko sa aking CPA. Okay. So, marami pa akong expenses, pero hindi na kasya. So, ilalagay natin dito sa other expenses. Ito pong other expenses ay meron po itong schedules. Naka-itemized po ito doon sa notes to financial statements. Dahil itong aking taxpayer ay VAT registered taxpayer, kaya meron siyang audited financial statements. Itong pinakita ko sa inyo ay portion lang po ito ng kanyang financial statements. Okay, balik na ako dito. Ang total expenses ay 73,392. So, ang ating total allowable itemized deductions, ordinary and necessary for the conduct of business. Itong mga expenses sa itemized deduction ay hindi basta-basta na maglista-lista ka lang nito ng record sa iyong books. O pwede mo namang i-record kung walang resibo, pero kapag i-claim mo as itemized deduction from income tax, dapat po ito ay may mga supporting documents. Katulad ng rent, dapat po may resibo galing sa lessor na withhold yung 5% withholding tax. Ang depreciation po ay may computation yan ng depreciation every year. Salaries and wages, ito po ay reported sa BIR Form 1601C monthly and sa BIR Form 1604E annually. Tapos meron siyang 2316 na pinareceive sa BIR, may alpha list yan. Then, itong SSS, PhilHealth, GSIS, Pag-ibig and other contributions, ito po ay may mga resibo galing sa government agencies kapag ikaw ay nag-remit. Kapag hindi pa remitted, nasa payable siya dapat. Itong taxes and licenses, dito po papasok ang mga payments to barangay clearance, business permit for the whole year, payment ng registration fee na 500 pesos last year, kasama po dyan. Then, transportation and travel, nilalakad lang namin yan, kaya wala kaming transportation and travel. Then, professional fees, may withholding tax kapag nagbayad sa auditor. Then, other expenses, fuel. May mga resibo yung fuel, supplies expense, ano pa? Communication, internet, telephone, light, and water. O, dito po dapat, may resibo po dapat ang lahat ng mga yan. So, wala tayong special allowable itemized deduction kasi may legal basis. Wala ako nito. Dito na tayo sa page 4 sa tax credits. Meron tayong tax credits. Okay.
prior year's excess credits. Last year, sobra pa yung aking tax, creditable tax withheld. Okay. 17,601. Ito po ay makikita ang prior year's excess credit sa 1701 for the year 2022. Tax payments for the first 3 quarters, 0. Ay, sorry. Bakit iba itong tinitingnan ko? Wala pala akong tax credits. Ibang taxpayer yung aking natingnan. Sorry na. Wala akong tax payments for the first 3 quarters. Wala din akong BIR Form 2307. Dito tayo sa BIR Form 2316. Automatic na siya doon sa fill up ko kanina sa page 2. So, total tax credits ay 117,099 pesos. Net income or loss per books. $153 yung aking net loss. Sandali. 153,123. Try ko nga i-validate. Please select an overpayment option on page 1, part 2. Okay. Balik tayo sa page 1. Meron tayong overpayment. Ito siya sa number 31. Total amount payable or overpayment is 33,544. Kasi ang tax due natin ay 83,554. Ang total tax credits natin ay 117,099 pesos. Kasi net loss tayo sa business, tapos merong compensation income. Ina-add ang compensation income at income from business, 'di ba? Ito. Net loss pa tayo. So, ito. Net loss ang business, tapos may taxable compensation siya. So, pag ina dyan, ito na lang ang compensation income and business na pinagsama, tapos automatic na siyang mag-compute ng tax due. Kanina sa Excel, pinakita ko naman kung paano nag-compute. Ito yung kagandahan ng EBIR form dahil hindi ka na magko-compute. Dito mismo, si EBIR form ang nagko-compute. So, sa page 1, if overpayment, mark 1 box. Okay. Ang choices natin to be refunded. Pag nag-request ka ng refund, baka subject for audit ka pa. To be issued a tax credit certificate. Never ko pa itong nagawa na mag-apply ng tax credit certificate. Ito usually ang ginagawa ko. Pinipili ko to be carried over as tax credit for the next year or quarter. So, pwedeng gamitin sa first quarter 2024 sa 1701Q. O kung gusto pang i-delay yung paggamit, pwede sa 1701 next year. Ang deadline naman ng filing ay 2025 na. So, try nating i-validate. Validation successful. Click save. Then, mag-print na.
Para hindi tayo magtagal, hindi na ako mag-print. Kasi sample lang naman ito. Actually, ito ay ang taxpayer na ito ay hindi gumagamit ng EBIR form. Siya ay enrolled sa EFPS, Electronic Filing and Payment System. Ito po yung EFPS. Yan. Ini-enroll ito sa BIR. Hindi rin basta-basta kasi ang pagbayad nito ay sa bangko. Dapat enrolled sa EFPS. So, ganyan ang gamit ng aking taxpayer. Madali ito kasi kahit saan ka lang online, pwedeng mag-file and pay. Basta meron kang bangko. Pero, mahirap din mag-maintain ng bangko. Gamit namin dito ay emboss ng Metrobank. Okay, dito na tayo. Balik tayo dito sa EBIR form. Dito lang tayo sa EBIR form. Muna, small business lang tayo. For demo purposes lang ito. Kaya ganito kalaki yung sales na napili kong i-share sa inyo at may compensation income pa. Okay. Submit final copy. Are you sure you want to submit? Okay. Dahil sample lang ito, hindi ko na po i-click ang okay. Marami naman na akong sample na pinakita sa inyo na dapat i-click ito para makapag-submit online ng ating ITR. Okay, balik na ako dito. Cancel. Bakit palaging EBIR form ang aking ginagamit? Kasi mandatory na gumamit ng EBIR form kapag nag-file tayo ng no payment return. Katulad nitong final ko na annual income tax 1701, no payment return ang tawag dito. So, ito pag na-file ay makatanggap ako ng tax return confirmation receipt. Dahil na-file ko online, hindi ko na ipa-receive ang mga attachments nito. Ang attachments nitong 1701 ko ay audited financial statements at BIR form 2316. So, isubmit ko ito through EAFS, Electronic Audited Financial Statements. Dito sa EAFS. Ang Ate Feli nyo, ang daming alam. Ang daming itinuturo sa inyo. Yan. AFS is submission. Pangalan niya lang yung Electronic Audited Financial Statements. Pero pwedeng mag-submit dito ang small businesses kahit hindi audited. Ang audited financial statements ay required kapag corporation, VAT registered taxpayer, ganon. Kasi more than 3 million yung sales, kailangan po audited ang financial statements. Kapag corporation naman, kahit non-VAT, kailangan pong audited dahil kailangan sa SEC. Okay? Keep on watching my videos or pwede kayong mag-subscribe sa aking channel. Meron po akong membership. Yung mga members ko ay may priority access sa aking mga tutorial videos. Okay guys, thank you so much. Lowbat na yung aking laptop. Thank you so much sa pagsama sa akin palagi. Pwede nyo rin akong i-follow sa aking FB page, Tax Tutorials for MSME. At kung meron pa kayong clarifications, pwede kayong mag-PM sa akin. Thank you so much. Bye!